Muli po ay, bumabati kami sa mga kapatid natin at mga kaibigan na patuloy nating kasama sa ganitong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nasa episode 106 na 161 na tayo kapatid na Jeriel at kapatid na Henry. Oo nga at, sa pagdating ng mga panahon marami na tayong pondo at marami na rin po unti-unti na nakakapakinig ng ating mga ipina-podcast o ibino-broadcast dito. Alam di kami kalaban ng kahit sino mang pananampalataya. Ang sa atin ay questionin, tanungin lang, okey? Kasi nagpapalagana po ng mga salita ng Diyos yung maraming religion, 'di po ba? So, ang ginagawa natin, inaalam natin kung tama ba talaga yung sinasabi niyo. Sige nga, pag-usapan na. Gawin 'tong pag-uusap na ito kapag na Ernie, mananalangin po muna kayo. Okay, manalangin muna tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo sa minsan pang pag-iingat at patuloy at walang sawang pagtanggap namin ng pag-ibig na buhat sa iyo. Ito po, Panginoon, ang kahayagan na kami sumasampalataya na ito'y awa, pag-ibig mo pa rin sa amin. Ginagamit mo kami na bibig mo para ang matagal na't malaon na panahong hindi naihahayag na mga katotohanan ay dapat ay mailahad na sapagkat ang panahon ay nagmamadali. Kaya sana naman ang mga taong sumusubaybay ay maging bukas ang kanilang mga pag-iisip. Huwag silang magagalit sa mga ipinapahayag po namin sapagkat itong aming ipinahahayag naman ay mga salita mong nakasulat sa Biblia. Sa mga nangangaral, hindi maiwasang magtanong. Katulad ng paksa po namin, laging magtatanong kami sapagkat buhat sa pagtatanong, malalaman namin kung totoo o hindi ang mga ipinangangaral ng iba't ibang mga mangangaral. Kami man ay pwede nilang tanungin at wala silang maaasahang sagot kundi ang manggagaling din sa Biblia. Mga salita mo na siyang tanglaw, ilaw namin sa amin pong paglalakbay sa buhay na ito. Aman Diyos, bago kami magpatuloy, hinihiling din po namin na patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at naway patuloy mo kami iugnay sa isipan, sa diwa ng iyong bugtong na anak na siyang aming tunay na tagapamahalang pangkalahatan at siya po ang ulo at pangunahing aming sinusunod sa kilusang Iglesia ni Yahushua. Umaasa kaming tinanggap mo na po kami sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, anong ating paksa sa ating pong talakayan ngayon? Ito Ating ang ipakikit. katanungan 'no, sa English, does chairman, EBM. Chairman na lang tawag namin sa'yo brother, pasensya ka na kasi, ah, hindi ka naman tagamalang pangkalahatan, ng iglesia. Ang tagamalang pangkalahatan ng iglesia kapatid na Erning, walang iba kundi yung ulo, 'di ba? Siya ang Tama. pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. So, basically, ang tagamalang pangkalahatan, pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan ay ang Panginoong Yahushua na Kristo. Po yun sa Mateo 28:18. Kaya ang tanong ito does Chairman EM truly love the members of EM? Talagang mahal mo? Kasi yan ang naririnig namin sa internet Mahal na mahal ko kayo. Pero alam nyo, ang isang nagsasalita kapatid na yan, kahit yung kumte, yun po ba sa mundong musika, malalaman mo kung nasa puso niya yung inaawit niya o sinusunod niya yung ano di ba? So you can actually feel somebody else's testimony kung yun galing sa puso o just parang lumabas lang o namutawi lang sa bibig niya. Right? Namutawi lang sa bibig niya. Yung ba talagang totoo? Yung sinasabi niya na mahal ko kayo. Kasi paano niya ba sinabi na Erning? Sinasabi yan, Sinabi niya do'n sabi niya sa mga manggagawa at ministro na nabasa natin sa Facebook na pag-uwi niyo sa inyong mga lokal o sa inyong mga kinadidestinuhan,
ay ikumusta niyo ko sa mga kapatid at sabihin niyo sa kanila mahal na mahal ko sila. Yeah. Mhm. Yan ang bilin Yun, niya. tapos sinasabi niya bago nila kayo mapinsala, dadaan muna sila sa akin. Puro ano yun, eh, puro mga sabi niya, eh, salita, 'di ba? Eh, kung nung andiyan tayo makakita ka't bumayang ka, pipila pa tao, eh. Kakamay lang sa'yo o nag-iintay sa bulwagan ninyo o sa harap o nakapila yung mga tao. It doesn't sabi nga, what you say is not what you are acting up, 'di ba? Ang ginagtos mo, hindi yun yung sinasabi mo, eh, 'di ba? Kung mahal mo, 'di magdala. Magdalaw ka, marami diyang kakasakit na. Huwag kang magpadala lang ng bulaklak. Ikaw mismo, pumunta ka doon. Yung mother, yung isang madre sa Katoliko, kapatid na Erning. Yung Mm, Mother Teresa, di ba? Mother Therese, yeah. sabi nga ng mga Katoliko. Yun eh, pumupunta. At tsaka itong, yung dating cardinal dyan na ngayon eh nandito na sa, ano ba pangalan no? Si Tagle. Di ba? Tagle ang apelido nun Oo, eh, no? tagli. Yun, nagdadalaw sa mga estero yun, eh. Pero cardinal yun doon sa buong Pilipinas. So doon sa Pilipinas, sa Bishop of, Archbishop of Manila yata tawag nun. Nagdadalaw yun. Eh, yung mga nakaupo na yan, kailan nagdalaw yan eh. Punta sa isang kapilya, magte-text, so that's about it. Kamay. Tapos sasabihin niya sa mga membro, mahal na mahal ko kayo. Sa akin, ano, kapatid na Erning eh, your action is more powerful if you gonna put it in action. Ayan. Yun isang advice lang. Huwag kayo problema siya sa mga taong yan, ayaw magpapa-advise. So kung minto ka doon sa iglesia, sabihin mo to, bukas tiwalag ka na nila eh. Wala ka namang ginawang masama, pumuna ka lang. Diyan kasi sa ating iglesia na pinanggalingan na yan na bago pa sila humiwalay sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, tamimi Mm. tayo, eh, wala tayong boses diyan, eh. Kung ano lang yoong Wala. ituturo sa atin sa klase, Yeah. yung dadalhin natin sa lokal. Bagaman tayo ay Yeah. uuwi na parang mabigat ang ating loob sapagkat hindi ho nasasagot yung ating katanungan, eh. Kaya para tayong mayroong reserbasyon na nang dumating na nga ang panahon na ito nga nangyari sa iglesia, malaking kahihiyan habang sila'y nagsisilibra nung kanilang 100 anniversary ba yun kapatid na Jeriel? Yo, Eh, 100 anniversary. 111 yata eh. Alam nyo, ito yung nabanggit yan. Nakita niyo ba yung kulay na yan? Oh? Yung green, Yeah, yeah. white, saka yan ang kulay nila. Pero alam mo, ano i-share? Na nga natin ito kung mai-share ko ito. Sa Ayan, 111th anniversary 'no? mm, yeah. Teka ha. Naku, nawala yata. Tingnan nyo. Lumabas na. Titingnan natin. At kung Puwedeng i-share mai-share natin yung natin yan kanilang sa, yeah, share ko. Magandang makita rin ng marami ito eh. Share. Saan na ba? Ayan. Allow. Mag-share ako. Nakikita nyo ba? Ayan, nakikita. ayan, ayan, nakita na natin. Ayan. Tingnan nyo ha. Oh. Wow. Happy 111th anniversary. Wow. Ang yaman. Meron sila sa airport. Di ba? May Ang flyover ang eh. Kapatid na. ang Ha? tingin ko diyan kapatid na Jeriel, kung Oh. hindi kaya AI yan o ano? Ewan natin kung AI yan o ano pa man yan. Hindi natin pwedeng AI, pwede rin pag ng Italy o ng alam mo, kulay ng Italy yan. Tingnan nga natin ulit. Oh, green, white, and Red, red. pero wala namang kandilero. Oo. Ayun nga, wala kandelero. So, hindi sila
Italian yan. Hindi sila Italian. It's either, kung hindi AI yan, Italian Air Force siguro yan. O kaya baka yung Mexican, ano. o Kasi wala Mexicano. naman tayong alam na may Air Force yung kanilang iglesia eh. Ewan ko kung may Air Force sila o baka nangihiram. Hindi naman po pwedeng gamitin ng Pilipinas yung Air Force nila. Tax ng taong bayan yun. Hindi ba? Yeah. O, Ang kaya ang ma ito sino ba nag-post dito? Ayan, ayan, nako, yeah, kapilido pa yata ng asawa ko to. Ah, Andrea Ramos, yan ang nag-post niyan. yun ang nag-post. Siyempre, alisin na natin. Pinakikita lang tayo, yan ang nag-post. Yeah, happy 111 years anniversary. Mga Wow. mahal na kapatid sa buong mundo. O, tama na yan. Ipa na natin. Di ba? Sa buong mundo. Para ba si worldwide na worldwide eh. Dito lang sa Amerika, dami Amerikano, di alam yung religion eh. Oh, yeah. Kaya Hindi. 'pag Pag sinabing ipinangaral Mexico mo, ano yan? What's that? What's that? Di ba mhm. tinatanong nila, what's that? Pero Ayan. kapatid na So, Jeriel, pagka ikaw ay mayroong, naa-accomplish ano, na mga bagay na materyal at, espirituwal, dapat ba mm. na yan ay ating itanyag, ating sabi nga, ibulgar sa lahat ng tao, na para ipakita, parang propaganda lumalabas na gano'n kapatid na Jeriel, eh. Alam nyo, ang sinasabi ng Biblia malinaw eh. Kung meron ka mang gustong ibunyag, kung meron ka mang gustong ihayag sa tao, ang sabi ng Panginoong Yahushua na siyang Kristo, sabi niya, preach the gospel! O, di ba? Yan ang nakasulat eh. Preach the gospel! Ibig sabihin, ipahayag mo ang mga salita ng Diyos. Hindi yung accomplishment mo. Pahayag mo itong, sabi ng Panginoong Yahushua, sabi niya, inyo sa mga tao ang tungkol sa akin. Ang pinangangaral nyo, yung tungkol dun sa pinuno ninyo, parating siya nandun nakalitrato, may rito, may bulto. Pagkatapos alam nyo, sabi nga, kami, sumasampalataya kami, no? Kasi sinasabi ng mga miyembro dyan sa iglesia na yan, yung dati nating mga kasama. At daw, nagdilim na. Hindi kami nagdilim. Sumasampalataya kami, may pagsusugoan Diyos. Kino-correct lang ng Diyos eh. Pero, si kapatid na Felix Manalo, yung sugo sa huling araw. Okay? Hindi siya. Isa lang siya sa mga isinugo sa mga huling araw. Mga huling araw yan ends of the earth, di ba? Marami yan. Kasi nga natalikod ang iglesia. Tandaan natin, di po ba kapatid na Erning? Mhm. O sino ang matalikod ng iglesia? Ano naging katuparan? Alam natin. Ang naging katuparan yan yung mga sumamba sa larawan. Di ba? Sumamba sila sa larawan pagtalikod yun eh. Pero alam nyo, kapatid na Erning, ang katwiran ng mga yon, hindi naman namin sinasamba yung mga larawan eh. Yun ang kinakatwiran nila. Hindi namin sinasamba yan. Pero ang iglesia, nung kasama pa natin yan, pinagpipilitan, hindi, sumasamba kayo. Which is already unfair. No? Now, I still believe that there was an apostasy. Okay? There was an apostasy from the true church. But those who apostatized from the true church, they are now claiming that they are the true church sapagkat sila niyang sumunod sa mga apostol. That's their faith and we have to respect that kind of faith. Although I don't accept it, but that's what you believe, then you can believe anything you like. Sa Diyos ka naman mananagot eh. Yun lang yun. Pero sa ating pananampalataya, may pagtalikod na nangyari do sa church na sa iglesia na itinayo ng Kristo na naiwan ng pangangasiwa sa mga apostol. Pagkatapos matalikod yun, kailangan may mga hulang matupad na yung mga anak ng Diyos tulad sa panahon ni Ciro, pinigil ng Hilaga at saka Timog. Tama o hindi? Yeah. Meron Nakasulat yan, po eh, ba? Oh, nakasulat. nakasulat yan eh. Na ang unang kinatanong ng Israel na ang aaninuhan nun yung gawain ng Yahusha. Na yung iglesia niya napigil din eh ng North at South. Ngayon, para maging North and South yun, may sinugo. Kasi dati South lang eh, di ba? Iisa lang yung tumalik. Oh. Pero may sinugo para matupad yun. Sino? Si Martin Lutero. Ngayon, para masuportahan yung kay Martin Lutero na ang South ang likod,
eto, lumitaw si Ellen G. White, kapatid na Erneng. Mhm. Ipinamahayag niya naman yung numero 666. Kaya nung dumating na niya, yung nagdala nung North, sabi nga, yung South religion, na yun ang Catholicism sa ating pananampalataya. Ang nagdala doon si Magellan, o di sugo rin si Magellan, di ba? Para makarating doon sa mga pulo ng dagat. Tapos yung Amerika, dala naman yung Protestantismo, and yung North. Ating pananampalataya, may mga isinusuguan sa mga wakas ng lupa. Pero yung kinlaim ng mga kasama natin dati, no? Na merong huling sugo. Yun ang huling talang isusugo pang iba, yun ang huli. Eh huli na pala eh. Ano pa si kapatid na Iran yung suguin ba? Hindi niya sugo, iba yun. Sabi naman nung dating ministrong natiwalag na rin ngayon na ewan ko kung ano na ginagawa. So, yan po tinutuwid natin. Gusto natin na bigyan natin ng pansin yung mga pangyayari na nasa sa Biblia at usisain nating puti. Ano talaga ang tama na paniwalaan ko? O, hindi yung sino tama, wala ho sa atin noon. Ano tama? So, yan po ang ating sasampalatayanan, kapatid na Erning. May mga isinugo ang Diyos sa mga huling araw. Ngayon, sa nakikita natin sa Facebook ay puro pagmamalaki ang ating nakikita roon sa kanila. Inaangkin nila na yung mga Mhm. jet na yon na may kulay na puting usok, pula at saka puti, kanila daw yon. Happy Eh, 111th alam niyo, anniversary. sasabihin lang yan, hindi mo option eh. Okay, pero kulapin niyo yung nag-post. Di ba? Ayun, andun pangalan. Yeah. Kulapin yung nag-post niyan. Oh, hindi Ngayon tama kung naman meron man na tayong dapat na gamitin mo yung ibang. ipagmalaki, kapatid na Oh, Jeriel, ay atin pakibasa nga natin ang mm, Jeremiah chapter 9, yeah. oo. Itong dapat natin Dali po ipagmalaki. hanapin natin yan. Yeah. Babasahin natin. Nakikita naman natin yan eh. Sa Jeremias. Sa, Jeremias etong sinasabi 9:23, dyan. 24. Yan, Mm, 24. Ay, di share natin 23 hanggang sa punang 24. mga kaibigan. Ano? O, yan. Share. Ayan. Sa 23 po muna. Dito na lang sa, kasi natin Jeremias 9:24. Pero hanapin din natin yung 23, Jeremias. 23. Sandali, pupunta tayo sa Biblia. Ito po kasi hindi ko yung sunod-sunod eh. Okay, punta tayo dito. At nang makita ninyo kung anong sinasabi ng Biblia. Jeremias. Ayan. Ano po yan? Jeremias 9, 24. 9. 9:24. 23 hanggang 24. Ayan, sige, Ayan, yeah, basahin niyo basahin rin niyo. natin nga yan. Says Yahuwah. Pagka po capital letter, yan ang pangalan ng Diyos, yung tetragrammaton eh, di ba? Kaya binabasa natin yung pangalan mismo. Thus says Yahuwah, let not the one who is wise and skillful boast in his insight. Let not the one who is mighty and powerful boast in his strength. Let not the one, pero bago ko ituloy, kapatid na Ernie, ano po ba yung let not, let not, let not? Ano bang klase ng kautusan? Yung utusang kautusang nagbabawal, Nag-aatas. nag-aatas ano, na may Yeah, pagbabawal. Tama ho ba yan? ang Okay. sabi kasi Hindi yan yung tusun. yeah, ito ay utos ng Diyos ito, eh, na ang sabi nga ay, prohibitibo. Na ang sabi rito, Mhm. ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang Mhm. kalakasan niya, o ng mayaman ang Mhm. kayamanan niya. Kung gusto ng sino man Mhm. na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil yon ang Mhm. kinalulugdan ko. Ako
ang Panginoon o ako si Yahuwah ang nagsasabi nito. So mga kapatid, kung meron man dapat Mm. ipagmalaki ang sino man sa atin, hindi yung accomplishment, hindi yung ipagyabang kung saan nakarating na yung iyong relihiyon na yan. Dapat Mhm. nating ipagmalaki na kilala natin ang Diyos. Eh, maaaring sabihin Yeah. nila, kilala ho namin ang Diyos eh. Ang Diyos naman po ay ang Ama. Pero hindi niyo kilala ang pangalan ng Diyos, hindi niyo alam. Sapagkat ang sabi ng Kristo sa panalangin niya, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. O edi dapat alam ninyo ang pangalan. Napakaimportante po nun. Eh, kailan ba itinuro sa atin? Sasabihin nila tetragrammaton. Yan ang YHWH na kung bigkasin ng iba, Yahweh, Jehovah. Ngayon, eh, partikular tayo sa pangalan sapagkat hindi naman Jehovah sapagkat sa alpabeto ng Hebreo wala naman pong letter J, kapatid na Jeriel, ha? Wala Mm. ring letter V. Kaya at saka wala ring W. Paano maging Yahweh? Paano maging Jehovah? Kaya ang pangalan talaga ng Diyos pagka nakita natin sa Ingles, yang capitalize lahat yung LORD, yan ay yun ang ipinalit nila sa pangalan ng Diyos na Yahuwah, eh. Ngayon bakit Yahuwah? Sapagkat ang pangalan ng Diyos na si Yahuwah ay ibibigay din niya sa kanyang anak, eh. Kaya nga Yahuwah ang pangalan ng Ama, ang pangalan niya ibibigay niya sa anak niya, Yahu, nando'n yung Yahu, Yahushua. Kaya yun naman ang katapat nung pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, 'di ba? Kaya maging sa Exodo, eh, talagang may hula na ang pangalan ng Diyos ay ibibigay niya dun sa kanyang anak. At maliwanag po Mhm. na tingnan ninyo ang sabi dun sa aklat ng Bilang o Numbers na ibibigay ng Diyos ang kanyang pangalan sa mga anak niya sa Israel. Eh, itong yung presidente ngayon ng Israel, kapatid na Jeril, eh, hindi naman po Mhm. hindi naman yan iglesia ni Yahushua, 'di ba? Pero ang pangalan niya Mhm. ay kapansin-pansin, nando'n yung pangalan ng Diyos, eh, sa dulo, sa Mhm. pinaka-suffix Yeah. ng kanyang pangalan. Benjamin Mhm. Netanyahu, nando'n yung pangalang Yahu. Mhm. Hindi sinabing Benjamin Netan Yehovah, Netan Yahweh, kundi Netan Yahu, Yahuwah. Kaya napakapartikular na malaman ng lahat ng Mhm. tao sana na ang pangalan ng Diyos ay napakahalagang malaman natin. Sapagkat yun ang dapat nating Yes. ipagmalaki na kilala natin ang Diyos. Hindi lang sa sentido na alam natin ang Diyos ay nag-iisa, sapagkat yan nga po ang Abrahamic na faith, monotheistiko, iisa lang ang tunay na Diyos. Di po ba? Kaya maliwanag po na mahalaga ang pangalan ng Diyos. Yun ang ating ipagmalaki. Kilala natin ang pangalan ng ang Diyos ay iisa at alam din naman natin na ang kanyang pangalan ay Yahuwah. Eh, lamang kapatid na Jeriel, kung saan sila naka-focus, eh, do'n sa kanilang mga achievements, do'n sa kanilang mga ipinagmamalaking mga nagagandahan at naglalakihan, laging naka-post 'yun, yung mga kapilya, Yeah. 'no, na ipinagmamalaki nila Mhm. na para bagang ang building ay batayan para sabihin kayo'y totoo na. Ngayon kung ang building ang batayan para sabing i-claim niyo na kayo'y totoo na, aba, eh, mas magara at mas mamahalin ang sangkap ng mga simbahan ng Katoliko, kapatid na Jeriel. Ikaw, kapatid na Jeriel, na Ay, distinok oo. ng Roma, eh. Oo, nakita Yeah. mo yung mga simbahan ng Katoliko, 'di ba? Mhm. Totoo po 'yan, Kung mas gaano ka maganda tsaka mas yung maganda. construction nila talagang alam niyo kahit yung mga modern nilang ano, simbahan, ay yung kayang materyales na ginamit doon sa simbahan Katoliko talagang materyales pertis, hindi ho buhos na semento na hinalong semento at pinalatandaan. Parang nicho yun, eh, 'di ba? Hollow blocks na Mm. pinalatandaan, eh, nicho. 'Di ba? Yun ang dating, eh. Kaya hindi natin pinupulaan, pinakikita lang namin sa inyo, wag namang masyado yung eh, 'di ba? Yung yabang. Alam niyo kapatid na yan kung bakit dapat alin yan sa katawang tao. Ito yan, eh, sa sinabi dito sa Kawikaan, I-share natin 'yan, nagse-share pa kapatid na ho rin ako, Jeriel. 'di ba? Tignan natin kung ayan sa Kawikaan, oh, saan ba sa Kawikaan niya, ayan, sa 16:9 o Yan. 5, ayan, oh.
ito, palaki natin. Ano ang sinasabi Everyone ng who is Biblia proud, tungkol sa kayabangan, arrogance? ayan, everyone who is proud and arrogant in heart is disgusting and exceeding offensive to Yahuwah o to the Lord. Be assured, nako, ito na po mga nakikinig, yung mga nagpupupo dyan ng kayabangan. I am proud of being, I am proud. Sa halip na yon, I believe this way. Oh, ayan, yan ang i-post ninyo. I believe that I have to submit because, o yan, ito, pininiwala namin to kasi ito yung nakasulat. O, ito yung huli, sinasabi niya kapag na Ernie. Palakihin Hmm, pa natin lalo para mabasa. O, para ayan, makita natin. sulat. O, ayan, o. Kikita ko ba nila yan? Ayan. O, ayan. Ilagay pa natin sa kulay asul. BSU, mayabang, arrogante ka, proud ka. I am proud to be I am proud, I am proud. Eh sa pagiging proud mo, naging tuloy. Nagpapakita ka ng hindi naman inyo. O di pagyayabang, di ba? So that's what is being developed to these believers. You know, nagkaganon yung mga believers na yan kasi nga, eh ganyan din ang itinuturo sa kanila. We are the only people that belongs to God. That is actually big. Dito yun eh. Sa akin ha, dati naniwalin tayo yan, pero tingnan niyo sabi ng Diyos sa mga ganyan. Offensive ka sa Diyos, eto pa. At ito, pakatanda mo, be assured, He will not punish. Yung proud, arrogant, open sa Diyos, sabi ng Biblia. Tandaan mo ito, be assured, di ba? Hindi, you will not go unpunished. Mapaparusahan. Kaya ito po ang ating ginagawa. Pagbababala. Walang masamang ipahayag ng inyong pananampalataya. Okay. Bakit nyo sinasabing kayo lang ang maliligtas? O di pala ng mga miyembro. Eh yung mga miyembro nakikita ko po doon sa Facebook eh. At saka sa TikTok at sa kung saan saan mga plan. Sasabihin nila, ito lang ang tunay na iglesia. O brother, basa mo, saan mo mababasa kayo lang ang tunay na lingkod ng Diyos. Yung ang claim niyan, yung isus na. Naku, lalo nang mabigat yan. Yung claim ng mga, alam nyo kung bakit namin kayo pinupuna. Galing kami dyan eh. Pero mamaya pupuna. Pinupuna rin po natin yung Katoliko. Kanina binanggit na natin. Di ba? Yung Mhm. Protestante, binabanggit din natin yan. Muslim. Eh mga yung gugulo nyo eh. Di ba? Kung magpapakam merong, sabi ka siguro kaya yung mga tinatakpan ng mukha eh. No, ayan. So, ibig sabihin, yung nakita naman natin nangyayari sa mundo, total, tinan yung nangyari niya sa kamuslim kapatid na Ernie. Ha? Na-branded ng terrorism. Sabi nga, hindi, maliit lang na porsyento yun. O, ganong kaliit? Mga 15%, 18% lang yun. O, ilan ba Muslim sa buong mundo? Billion kayo eh. So, Mhm. 80% ng Yes. isang billion. O, di 250 something million. Ba? Laki ng Amerika. Isipin mo, dedicated para pinsalain yung ibang reliyon. Eh, yung mga Musliman, po, hindi namin kayo kaaw. Pero yung pananampalataya una, dito sa Amerika, actually, sabi nga, kini-question na lang ng Amerikano yan. What's the point? Why are you leaving your country and then coming here to West and then try to live a nice life because you don't want being harassed by your fellow Muslims doon sa inyong bansa? Pagdating dito, Mhm. ipatutupad yung batas din na nanggaling doon, yung Sharia law ninyo. Eh, bakit naman ganun? Sabi nga, walang common sense. Di ba? Oh. Ganon din ang iglesia. No? Yung mga kasama natin din. Ang gustong patupad ito, yung goods to din nila eh. Pagkaisaan niya, paano pagkakaisa? Oh, sige. Yung ginagawa nyo sa Pilipinas, sa essence sure, gusto nyong gawin sa Amerika, di na kayo makaporma. Di ba? Lalo na yung voting ninyo. Pag-usapan nga natin yan, black voting na yan.
Una, pinag-uusapan natin yung kayabangan eh, di ba? Ang sabi diyan, yung kayabangan, ayaw ng Diyos niyan. Disgusting yan. Hindi lang disgusting yan, arrogant yan, disgusting, hindi lang disgusting, exceedingly. Alam niyo po ba yung Sobra. salitang exceedingly? Oo, Superlative degree na yan eh. Hindi ba? Ano ba sobra. tawag diyan sa exceedingly? Ano ba tawag diyan? Ah, yan ay isang salita na nag nag-identify doon sa salitang, di ba, napaka-opensibo laban sa Diyos. Yang kayabangan at yang pagiging proud. Kaya sabi ng Diyos, kung meron ka mang gustong ipagmalaki, yung binasa natin kanina yun, di ba? Yun mo ba yung Kilala binasa mo natin? ako. Yeah. Yeah. Kilala Ayan, no? natin ang Diyos at Gusto mo, alam boast. natin ang Yung pangalan niya. kilala mo ang Diyos. Di ba? Kilala mo siya, naintindihan mo siya. Yan ang gusto ng Diyos na ipagmalaki mo. Kami na ipagmamalaki namin. Diba? Alam namin pangalan ng Diyos. Si Yahuwah. Alam niyo yung isa pa sa problema, kapatid na Erning. Ah, dati hindi natin to alam eh. Natin, ang pangalan sa kaligtasan, yung pangalan Kristo. Hindi naman pala pangalan yung Kristo. Alam nyo, ito, basahin natin to sa Tagalog. Ano? Hanapin natin ito sa Tagalog. Sa gawa yata yun eh. 32:36. Ano pala to? Ito, oh, palak natin. Ayan, oh. Tama, nakikita po ba ninyo, kapatid? Itong 36. Yeah. Ayan, no, nakasulat. Pakibasa po natin. Yan, pakatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ayun. Diyan, gamitin ng ating common sense. Pangalan ng tagapagligtas, Jesus. Actually, yan yung isinali ng Katolisismo eh, di ba? Nakagat ng maraming istante, Saksi Jehova, Iglesia ni Cristo. Nakagat nila yung pangalan na yan eh. Pero sabi ng Iglesia ni Cristo, wala ang propeta daw yung mga pare, tsaka yung papa. Ba't yung pinaniwalaan na ang pangalan tagapagligtas eh, Jesus? Nonsense eh. Bakit? Paano magiging Jesus? Man siya taga Spain o hindi naman siya taga Mexico. Taga saan siya? Israel. Dapat Israeli mo, Israelite o Hebrew name. Ngayon, ito sabi diyan, ginawa ng Diyos na Panginoon, Lord, di ba? At Kristo or anointed or Messiah. Si Yahushua na inyong ipinako sa krus. Sa mga kapatid, ang pangalan ibinigay sa tagapagligtas ay pangaho siya. O doon sa pagsasali ng Katoliko, naging Jesus. Yan yung pangalan sa ikalilit. Hindi yung Panginoon, hindi rin yung Kristo o Christ. Sabi na, nasa atin anya ang pangalan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ukat ng kaligtas kundi ang lang Kristo. Mali. Pangalang Yahushua. Alam niyo kung bakit, kapatid Henning, ano? Kapag yung Yahushua, may meaning, ano po ba meaning nung pangalang Yahushua? Saan Tagapagligtas. ba nanggaling yung pangalan siya? Ang pangalang Yahushua ay galing sa dalawang salita na pinagsama. Ah. Yahuwah at saka Yahshua. Pinagsama naging Yahushua. Mhm. Nang ibig sabihin, siya ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Ayon sa Mateo 1:21. Nakasulat po yan. Kaya hindi pwedeng ipagmalaki na kumot tinatawag ka na sa pangalan, ligtas ka na. Paano yung ibang mga iglesia ni Kristo narito sa Amerika? Isang tambak yan, kapatid na Jeriel. Dahil ba Yeah. nandoon yung pangalang Kristo ay ligtas na rin sila? Sasabihin nila, iba yon, kami lang. Alam niyo kung bakit may hula kami. Yeah, talaga namang hindi kami tutol, hinulaan kayo eh. Basahin niyo po yung Isaias 24.
Ah, 16. Huwag nyo lang puputulin. Nahulad doon sa tagapulong-dagat, yan yung tama, mga pulgat na ang sinumbento ng Israel. Yan wala, tama yan, sinasampalan. Pero may magaganap sa inyo dyan sa iglesyang yan eh. Ano magaganap, kapatid Ernie? Buti siguro Pagtataksil, basahin natin ano. babasahin natin. Ha? Sige, sige, maganda basahin yan eh. Basahin natin yan. Punta tayo dito sa ano po Isaiah. natin makikita yan eh. Doon, yeah, sa, maganda yan sa New International Version eh. Yeah. Eto, sa New Pakita International natin sapagkat Version. hindi naman binabasa nila yan sa mga kaanib eh. Oo, yeah, Dapat ay tama, tama. ating ipakita Magandang yan. makita ng mga miyembro yan eh. Kasi mag-isip kayo, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Hindi naman kami kaaway eh. We want you to open your mind. Sabi nga, open your eyes. Ayan, Isaias 24. Ayan, sa 24. Pero natin ang New International Version. Dahan-dahanin natin Ito. ang basa, kapatid na Jeriel, nang mapansin ng marami. Sana nakikinig Oo. yung mga ministro diyan na huwag kayong sunod ng sunod na lang. Mhm. Oo, Mhm. talagang tuwan-tuwa Kung sapagkat dumami, lumaganap daw. Pero hindi ba tayo alam ng nyo kapatid Ernie, pagdami para sabihing totoo na kayo eh. Sapagkat ang mga ito. bulang propeta dadami din ang madadaya eh. Basahin natin, kapatid Ito Ejel. kapatid, bago natin basahin. Basta, nung day ng Palakihin mga natin. Kristo, diinan mo, kailangan meron kang headphone. Sige, basahin natin may headphone. Eto muna sa 15. Yeah. Therefore, in the east, naku, basa yung mga ministro. Therefore, adi, programaton. So binabasa na natin yung pangalan ng Diyos. Yahuwah, exalt the name of Yahuwah. Nakita nyo? Exalt the name of Yahuwah, the God of Israel, the islands of the sea. So we always, it's Filipinos. The ends of the earth, mga wang lupa, kapatid din, is Mhm. singing glory to the righteous one. That is supposed to happen, right? According to the prophecy. But I said, I waste away to me that treacherous betray, with treachery that treacherous betray. Ayan. Yan ang kinumpleto mo. May pagtalikod na gagawin. Alam nyo, kapatid na yan, anak ko yung text, kapatid na Ira Manalo, isa na botas. Sabi niya Mhm. kakatok ang pagtalikod sa atin. Yan eh. Hindi lang to, namuno pa eh. Noong 1954, ipinakang Diablo. Ha? 1954 ba yan? Tama. Pinanganak eh. Di ba? Pagkatapos, 2009, nung tingin siya, ayun, nag-full glow na ng pagtaod. Ang unang tinalikuran, yung utos kapag nending eh. Pero ang utos, Mhm. may kalaki pa nga. Yun ang unang tinalikuran. Ako, di ba? Yan ang unang tinalikuran. Ang sumuporta. Nalimutan yung unang utakip na pangako. Kaya ganito, para paalala, hindi para siraan ka kapatid, kasi yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa iyo, sa buong kanmo, yan ang nangyari. Dinamay mo ka, susukat mo. Nung tiniwagan na tayo, Kapatid Erning, wala na sana nung circular na binasa nilang pinilipit yung talaka. Sa palagay nyo ba, itatakwil tayo ng kapatid natin, yan ba ang magiging reaction kapatid natin sa na hindi na tayo kakausapin maliban na lang kung
kung nag-uusapan niya yung loob mo sa Diyos. Alam mo, yung salita noon, na sasabihin nila na mo salamat o kapatid ko, sabi kung ministro ka, okay, dapat intindi mo yung namutawi sa iyong bibig. Sapagkat ang namumutawi sa iyong bibig, yan ang kasaganaan ng laman na sumo. Ang pagkaganyan. Una, ano itong ministro? Ba, talagang walang kaliban ng magdesisyon kang magbabalik loob ka, wala tayong pag-uusapan. Bueno, magiging trabaho kung ministro ka. Sabi ng Biblia, kapag nawala ang isa sa mga tupa, gawin yan bilang ministro ka. Dito na sa'yo yan. Ano dapat gawin kapatid? Hanapin, Nawala. hanapin. Oo, pero gagawin mo doon sa marami. Hindi mo napili yung isa. Yung napili kapatid na yun, kaya na tupa. Ano daw? Ng isang ministro. Nawawala, kapatid na Jeriel. Ibig lang sabihin po ay ang tunay na tagapag-alaga ay may pagmamalasakit. Pinagmamalasakit Yan. ang mga kaanib. Gaya ng tupa, yan ay isang metapora. Mayroon kang 100 tupa. Yung 99 ay wala sa panganib sapagkat nandun sa kulungan eh. Pero may nawawalang Mhm. isa. Kung talagang may pag-ibig at may pamamalasakit ka, hahanapin mo yun. Di ba? Yan ang ginawa ng ating Panginoon Yahweh. Kaya balik tayo dun sa Mhm. paksa. Totoo bang mahal niya ang mga miyembro? Yan ay sa salita lang. Pero sa gawa ay hindi ho totoo yun. Yung sinasabing dadaan muna sila sa akin, ibig sabihin over my dead body bago nila kayo pinsalain. Balik tayo sa ating napag-usapan na. Yun ay pagbabalat kayo lang, pambobola. Sabi nga po dun sa Bagong Tipan. Eh. Di ba? Sa aklat ni Pedro. Mhm. Mga nambobola lang yan. Yung mga mapagpakunwari na mga mangangarap. Bali ba, kapatid na Jeriel, doon sa natalakay na natin sa Mateo 23, ang sabi sa 3, kaya dapat niyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila. Sino yon? Yung mga Pariseo at mga pantas sa kautusan ni Moises. Pero ang sabi, ngunit, huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. Katulad ng Yan. binanggit niyo kanina, kapatid na Jeriel, Efeso, unang Mhm. utos na may pangako, igalang ang magulang, di ba? Itinuturo nila yon, pero tanong, ginagawa ba nila yon? Hindi. Hindi. Siya nga unang lumabag eh. At saka hindi lang yon, pati yung mga miyembro na impluwensyahan na. Kaya ang pag-ibig nila Yan. sa kanilang ama't ina, nabawasan na. Bakit? Yun ang nakikita nila sa leader nila eh. Di ba? Kaya imbis na siya magbigay ng magandang ehemplo sa paraang kung sila man ay nagkaroon ng sigalot, ang dapat doon, hanapin niya. Iwan niya yung 99% ng iglesia, hanapin niya yung Mhm. nanay niya, hanapin niya yung mga kapatid niya. Pangalagaan niya sapagkat gaya ng ating napag-aralan sa nakaraan, isang banal na tungkulin ang alagaan ang ina, lalo na yung matanda na, no? Wala nang kakayahang mag-anak buhay. At pati na yung mga apo, may saguting filial, no? Filial responsibility ng ama o ng anak at saka ng mga apo na alagaan yung kanyang ina o lola. Hindi puwedeng takasan 'yon sapagkat mananagot tayo sa Diyos, eh, pagka hindi natin ginampanan yung tungkulin natin. Yung paksang 'yan, yung tanong sa atin na 'yan, does Chairman EBM truly love the members of the INC? I don't think so. Sapagkat sa kabila ng marami na mga kalamidad, rumaragas ang bagyo't baha, aba'y talagang inoobliga pang dumalo ang mga miyembro. Dumalo kayo sa pagsamba. Pakita natin tayo ay mananampalataya. Yun namang mga gullible,
yung mga madaling papaniwalain doon sa sinasabi ng leader, sumusunod naman Yeah. ng walang pasubali sa pag-aakalang mamatay man sila, ligtas sila. Yun ang yun tawagin natin, fanaticism yun, kapanatikuhan yun. Sapagkat ang Yeah. sabi din naman ng Diyos, ingatan mo ang iyong sarili para ingatan ka ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, Oo. sige kahit baha, iniutos ng leader niyo, sige isusuungin niyo yung baha na yan. Di baling Pero mamatay kayo. Hindi ho gano'n. yung leader, Puwede namang sumambay sa bahay. pag mabagyo, labas ng sentral eh. Yeah, tuloy kapatid na Jeriel. Kaya yung balikan natin yung pagtulong kapatid na Jeriel. Pagdating sa pagtulong sa kapwa, mayroong ipinaalaala ang Panginoong Yahushua, eh. Ang alam ko nakasulat yun sa Mateo kapitulo 6. Puwede ba nating ipakita yon kapatid na Jeriel? Oh, share. Yeah, bago tayo 'yan, 9:47 na. Kaya bago natin, tapusin yung ating pag-aaral, ay atin Meron munang, pa tayong basahin itong 13 minuto. Meron pa tayong 13 minutes. ayun, meron pa, o sige, basahin natin 'yan. Be very careful not to do your good deeds. Very careful. Be careful publicly to be seen by men. You have no reward or prepared and waiting to with Him who is in heaven. So, whenever ninyo, pakinggan nyo yan, yung lingap-lingap na yan. So, whenever you give to the poor and do kindness, do not blow a trumpet. Sarili, di ba? May sarili pa sila. Actually, if you, do not blow a trumpet before you to advertise it. Na, no, pala, ako lang, sa Amerika, ilang beses niya, advertise mga, as, as the hips, like actors. Ayan. Actors acting out a role. Yan lumilitaw, ganyan Artista, ganyan ang nangyari diyan sa mga music, para kayo mga artista, puro kayo arte, 'di ba? In the synagogues, the sinong inimbitan niyo? Ha? Is Book of World Record. Oh, para yung ginagawa nila, pinakamaraming nag-donate ng dugo, pinakamaraming ganito. Okay, let's continue. Recognize by men. Ayan, nauulan yung mga kasama natin eh. Praised by men. mhm. Tuwan-tuwa sila dyan. Pag pinipraise na sila ng politiko, pinipraise sila ng... yung politiko, sinasabi nung tumalang pangkalatan dyan. Ano sinasabi? Yung mga politiko na yan, sabi nga yung dating tagamalang pangkalatan, sa dalawang matching, piliin mo yung mas nakakatawa. Kung alam lang ng mga politiko, matching ang tingin sa inyo. Huwag, huwag kayong, sabi nga, yun, narinig natin sa isang pagsaya, di ba? Yung mga palatuntunan, mga meeting noon. Oh, sa pagpilian niya natin, ang pipilian natin yung mas katawa. Ano? Oh, I assure you and most solemnly say to you, they already have their reward in full. But when you give to the poor and do acts of kindness, do not let your left hand know what your right hand is doing. Give in complete secrecy
Kristi. Hindi po secret yun. Ay, secret, ibinalita nyo sa buong mundo. Ang pagtulong, pumunta kayo doon sa mga, yun na lang, gulatin nyo yung nasalanta ng baha. Gulatin nyo, huwag yung papupuntang lugar. Di ba? Gulatin nyo, bigla na lang kayo magparada ng doon. O ito para sa inyo. Saan ho galing to? Basta biyaya ng Diyos yan. Eh hindi, pinangakan pa galing sa iglesia, galing sa ganito. O, para saan? For at wag po ninyo Ang tanggapin to, kapatid na maintindihan Jeriel, namin. ang laki-laki noong tarpaulin, na nakasulat do'n, Oo, lingap mamamayan, Iglesia ni Cristo. Eh, bakit yung iba ako'y natutuwa do'n sa iba, eh. Nagbibigay na ayaw ipaalam na siyang nagbigay. Mas maganda yung gano'n, exactly. eh. Maraming Eh, ganyan. sila hindi, puro Yeah. katanyagan, puro sila ay, ika nga pabongga, laging naroon yung pangalang Iglesia ni Cristo, ipinagmamalaki nila yun, 'di ba? Kaya yung mga miyembro Yeah. tuloy Mhm. nagkakaroon noong damdaming nagiging arogante, nagiging Yeah. mayabang, eh, hindi nila nararamdaman yon, 'di ba? Pero nadadala sila sa gano'ng damdamin na para sila ay mapag-iba sila, parang ang taas ng pagkakalalang sa kanila kumpara sa iba, eh, 'di ba? Ang taas ng Eh, pagtingin check nila mo sa na lang, kanilang sarili. tignan nyo na lang yung mga posting ng members nila. Di ba? I'm proud, I'm proud, I'm proud. Oh, puro Ano? proud, eh, proud, yeah. Di ba? Proud to be an iglesia. Alam mo ba, ibig sabihin ng pagiging tagasunod ng Kristo? It means you have to make sacrifices. You have to enemies. And why are you not talking to us? Oo, kita nyo, deho kayong mate. Diba? Ba't ngayon yung makipag-usap? Eh kasi, yung nakasulat sa Biblia, oh, intindihin mo yung nakasulat sa Biblia. Hindi kami tinutukoy doon, yung nagtuturo na gusto pa rin yung laman. Yun ang tinutukoy doon. Yung merong ibang pananampalataya tungkol sa Kristo. Tukoy doon. Eh, ang pananampalataya nyo, pananampalataya namin tungkol sa Kristo. At hindi lang po yung nangangaral lang. Ang ibig sabihin, yung aral, wag nyong tanggapin. Hindi yung tao. O, hindi mo nagte-texto kayo. O, sasabihin nyo na, Oy, Pedro, iwan ang ulo, pasok ang katawan. Di ba may yung ganyang mga argumento? Pag tinggap mo, kabal ng tao. Oh, alam mo, isang tao, lahat ng tao, mahal ng Diyos. Kahit na ibang mananampalataya sa inyo. Kaya kami, nabago ang aming ugali, nabago ang aming isip. Kaya, ang nagawa na programang ito, pinupukaw din namin ngayon. Baguhin natin yan. Masama po yung ganong ugali. Pag kayo ng exclusivism sa inyong isip, araw po yun na kayo lang ang mga anak ng Diyos. Kaya alam niyo sa mga nakikinig ditong hindi yung trinahan kay Diyos sa iglesia o kaibigan niyo yung mga iglesia na dati namin kasama, yung iglesia ni Cristo tawag sa kanila, no? Yan yung iglesia man, yan yung mga iglesia ni Cristo kung kilala ng aming Pilipino yan. Kung may kaibigan kayo, sasabihin nyo, best friend nyo, ang tingin nila nyo walang kwenta hanggat hindi kayo nagiging member ng isang religion. Is that factual, kapatid na Erning? Totoo yun. Ano kaya? Ang tingin sa'yo, hindi ka makikita si kahit na ano pa niyang marating mo sa buhay, wala rin niya. Hindi ka naman kasi. Yun. Isipin niyo yun. Yun ang nasa akin. Yung mga pinili ng Diyos, yung itinanim na lason, naging exclusivistic tayo. No? Marunong pa tayo sa Diyos, yan ang tungkol. Alam mo ba kung sino ng Diyos at kung sino hindi? Oh, saan mo mababasa na yung hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo hindi maliligtas? Pag nabasa mo yon, balik na kami dyan. Yung salita lahat ng hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo hindi maliligtas. Pakibasa. Nabasa kaya po yung kapatid? Ang mababasa lang natin do'n sa Mateo, sa Juan, sa 15.
Yun ay metapora o pagtutulad. Ang sangang nananatili sa Kristo, magbubunga ng marami. Lilinisin yun, di ba? Pero yung hiwalay, ayun ang mga hiwalay sa pagsunod. Yun ang ibig sabihin ng brad eh. Sapagkat ang Kristo naman ang daan patungo sa Diyos. Pag humiwalay sa Kristo ang isang tao, katumbas noon, hindi na siya sanga. Pag hiwalay ka na, hindi ka na sanga, Mm. wala ka ng kaugnayan sa tagapagligtas. Wala kang maaasahang kaligtasan. Di ba? Yun ang sabi ng Kristo eh. Titipunin ka para kang sanga na nalaglag na. Titipunin ka, ihagi Yeah. sa apoy, masusunog. Kaya dito sa atin, ang ating pong pananampalataya, ang importante rito. Ang pananampalataya natin dapat nakasalig sa Biblia. Ang ating pananampalataya, ang Kristo ang tagapagligtas. Di ho ba? Pero ang kanyang ililigtas, ang sabi niya, yung mga tao o alagad na nanatiling tapat sa pagsunod. Hindi doon sa tapat doon sa pagsunod sa ibang leader. Kasi pagka ibang leader ng pinakikinggan natin sinusunod, hindi na si Yahusha, ligaw na tayo noon, kapatid na Jeriel. Siguradong ligaw ka na. Bakit? Hindi naman tagapagligtas yung sinundan mo eh. Di ba? Kaya nga ang sabi sa aklat ng lumang tipan huwag kayong magtiwala sa human leader. Sapagkat pag namatay yun, pati plano nun, wala na rin. Kaya ang ating dapat na pagladakan ng pag-asa sa kaligtasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Sapagkat ang sabi ng Kristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Sino man na hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa makatwid po, pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, ang importante ay ating tinityak ng ating sinusunod ang aral ng Kristo. Ang Kristo mismo. Ang Kristo po nasa langit na. Nag-iwan siya ng kanyang mga salita. At ang mga salita niya ay pangangaral po yan ng mga taong may patnubay ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo sa atin ng katotohanan ayon sa unang Juan, Kapitulo 2. Di po ba? Kaya kung tayo ay tumanggap na ng Espiritu Santo, yun ang mag-guide sa atin para tayo dalhin sa katotohanan. Sapagkat ang Espiritu Santo po, ayon naman sa Amplified, ay nagre-representa sa ating pong Panginoong Yahushua. Di po ba? Kaya ang sabi ng Kristo, kailangan kong umakyat sa langit upang maisugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na yun ang papatnubay sa inyo. Nadinig ko rin yung teksto ni Chairman Brad tungkol sa Espiritu Santo. Yung pinadala niyo sa akin, kapatid na Jeriel, Yeah. kailangan ng wika manatili sa atin ang Espiritu Santo. Paano mananatili sa atin ang Espiritu Santo? Yan ang tanong. Ibalik mo sa sarili mo. Yung bang paglapastangan mo sa magulang mo, yung ba ang paraan para manatili sa iyo ang Espiritu Santo? Sasabihin mong mahal na mahal mo yung mga kapatid, ha? Pero yung sarili mong kapatid, kapatid mo na sa pananampalataya, kapatid mo pa sa laman, pamangkin mo na sa pananampalataya, pamangkin mo pa rin sa laman, anong pinagagagawa mo? Itinakwil mo, pagkatapos sasabihin mo, mahal mo ang mga miyembro. Paano yan? Pagbabalat kayo po yan. Yan ay isang kapaimbabawan. Mhm. Kaya mga kapatid, Yeah. tinatalakay natin, sapagkat huwag kayong pabobola doon sa mga leader na mahilig kayong, sabi nga paringgan ng mga salitang para bagang nagmamalasakit. Pero ang totoo, hindi naman, kapatid na Jerry. Yan ang isang maraming tao eh. Diba? Ayaw kasi magsiyasat. Magsiyasat kayo, tignan niyo Kaya sana, yung ginagawa. Alam niyo talagang yung mga miyembro nila ay kalimitan sa kanila, mga naging ipokrito. Ah, merong ito popular na member nila to eh. Kung mailalabas ko lang ito, no? Sana ayan. maipalabas ko. Medyo naglalag po kasi itong ating computer eh. Hindi ko Hindi nga nadidinig masyadong masyado yung mahina ang koneksyon. kaya mahina yung connection eh. Ewan kung ano yung dahilan eh. Teka, hanapin pa rin natin. Meron pa man tayo kasi. Huwag nating madaliin itong oras. Oh, dali. Tingnan natin. Nako. Nasaan na ba yun?
Sige po, magsalita muna kayo habang ako'y naghahanap. Yeah, at, yun nga, ang ating patuloy na ipinag-aanyaya sa mga kapatid natin dati ay huwag silang maging panatiko, maging bukas ang pag-iisip nila sa pagsisiyasat. Alam niyo yung salitang ginamit dun sa ayan 'no, "And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's Mhm. message. They searched." Sa ibang salin ng Biblia, kapatid na Jeriel, hindi search ang nakasulat, eh, they examined the scriptures. Alam niyo pagka Mhm. ginamit yung salitang examine ay pagdating sa medical, 'pag sinabing examine, talagang inuurira, inaalam. Nandiyan dadaan ka sa MRI, dadaan ka sa iba't ibang mga laboratory test para malaman ang sakit mo ng malunasan, 'di ba? Kaya Yeah. pagdating sa Mhm. pananampalataya, pagdating sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, 'pag sinabing examine, kailangan po deep na pag-aaral. Kailangan po talagang uusisain ninyo. Hindi yung kung ano na lang yung ite-teksto sa inyo, sa inyong kapilya, nakanganga kayo na yun na lang ang tatanggapin ninyo. Huwag naman gano'n. Kailangan po ay usisain ninyo, examinin ninyo, totoo ba sinasabi nito? Ha? At huwag kayong Mhm. paaakit sa gandang lalaki. Huwag kayong paaakit sa may makakapal ang buhok nila at kung kalbo ayaw niyong pakinggan. Eh, hindi ho dapat gano'n. Ang atin pong dapat pakinggan ay ito, hindi yung ganitong tanong, eh, "Who is preaching?" Ang dapat ay, "What is he preaching?" Ano itinuturo niya? Hindi yung ano ang sino ang sumusulat? Hindi gano'n, eh. Ano ang isinusulat niya? Sinong nagtuturo? Mali po 'yun. Ano ang itinuturo niya? Kaya dapat gano'n. Pagdating niyo sa mga kapilya o sa Anyo? nakikinig kayo sa iba't ibang mga mangangaral, ay tatanungin ninyo, "Ano ba ituturo nito?" 'Pag napakinggan ninyo, siyasatin ninyo, i-counter-check ninyo. Gano'n po ang sistema para tayo 'wag mailigaw ng mapagsamantala at mga manlolokong mangangaral. Kapatid ni nung tayo noong bata hanggang ngayon. Hanggang mga ngasiwa lumalampang ka lang, madaling araw nasa kapilya ka na nung dating taga-Malampang ka, kapatid nung kinikilala natin noon sa Abner napunan Mm, eh, kung ako'y nasa Baguio. Sabi niya, "Bakit ba yung mga kapatid maaga kapag ako mangangasiwa, pero kapag mapahuli pa." Kaya nga nagkaroon ng tuntunin, eh, isa yung pinto, oh, 'di ba? hmm. Sarado na yung pinto, pagka oras na labas ba. Kasi huli pa, huli, 'pag iba yung mangangasiwa. Yun ang katunayan na na-develop tayo na sumunod doon sa di yung taga-Malangkalatan. Napakalaking kukulang natin yon sa Diyos sapagkat ang sinusunod na natin, yun ang nagpakilalang kamalatan, hindi na yun. Nakita niyo, nung alam natin, lahat tayo sumasaysaya, uus na may pangagalang mo ang iyong ina. At ang mga manungayo sa ama't sa ina, mamamatay siyang walang pag-ala. Sumasampalataya tayo ron eh. Pero nung nanguna na yung leader, itiniwalag yung kanyulang, hindi tinungan, ano ba natin? Ginawa ng mga miyembrong panatiko, mga mukha nung nanay niya nilagyan ng sungay sa kapa. Oh, ang ginawa nyo. So, without you know, came different. Naging iba na kayo. Sabi nga, ang kumubkob, hindi ng espiritu ng, ng Diyos, kundi masamang espiritu. Isipin mo yan. Diba? Yan ang kumubkob sa inyo at umalino. Oh. Kaya kita nyo, ano nasa tarpin nyo kapag meron kayo accomplishment? Salamat po, kapatid na. Ayan, yung initial na yan. Yung initial niya, yeah. Yung initial na yan. Yung tinatawag nating electric vehicle mandate dito sa California. Yan eh. So, yan ang pinasasalamatan nyo. Na yan. Di ba? May makakaplis kayo. Salamat po. Nagtayo ng pilya. Salamat po. Una, number one, nandiyan bakit? Ni Cinco. Hindi galing sa yung pinagtayo. Galing nga yung nabuhay at bahay niya. Galing din natin eh. Oh, totoo hindi. That's the facts. You know?
Kaya, hindi ho paninipuri, kundi nyo is, wake up, bro. Wake up. Bakit ka mo? Questionin nyo. Pag kayo sinasagot, gera, bilin din yan eh. Umalis kayo sa kanya, bangko. Baka kayo sa kanyang sa. Bakit? Modern Babylon na yan eh. Katunayan, nakaupo na rin yan sa maraming tubig eh. Hindi ba yan ang sabi nila, worldwide sila? Katoliko, ang word ginamit, ay, ang word na gamit ng Katoliko ay universal. Ang ginamit ng Iglesia, worldwide. O, Worldwide. pareho rin. Magsikahulugan yun. Okay, nakaupo sa maraming Synonymous. tubig. Ganyan. Yeah. Salamat naman at naipaliwanag natin. Yan, sagot natin. Kaya, Yeah. tunay mo ang mahal mo? I don't think so. Kasi, you don't. Kung merong nawawa ang tunay na pastol, iwan mo yung siyam na pula, mo yung kailan kaming meron kaming ginawa o nag-utos o yung mga ministro. Anong sabi? O, hindi natin kakausapin yung mga rebelde yan. So you branded us. Rebels. Yan kayo ngayon. Pero kayo, kinakausap na, katunayan yan, marami sa inyo sa amin. Di ba? Thank you. At marami sa inyo natuto sa programang ito. But pero huwag kayong mag-alala. Hindi namin babanggitin ang mga pangalan nyo. Kasi ayaw namin masaktan kayo dyan. Kapatid na Erning, Bueno, tayo po ay nagpapasalamat una sa Diyos at sa ating mga taga-subaybay. At may isang pa po tayong mananalangin, kapatid na Jerian. Ama namin po, may pong salamat. Tuloy kang nahabag. Pinananalangin namin sa iyo lahat ng nalilidir ng bansa, lahat ng mga leon, mga ministro, mga o ano man tawagan sa kanila. Nangaralan tungkol sa iyong anak. Ama, masaya kami katulad din ng sinabi ng Apostol Pablo. Pag mo po kaming lahat na matuto kami sa tama, hindi namin alamin sino sa amin na mas tama, kundi plus namin lahat, ano ba gusto mo, Ama, na dapat masunod ng mga tao? Patawad po sa aming kasalanan. Pagpalaan mo po kaming lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid, Okay, muli, nagpapasalamat tayo hanggang sa muli po. At inaanyayahan namin kayo sa aming pagsamba sa Sabado at sa Linggo. Hanggang dyan po at tayo natatapos.